Paano nga ba gumawa ng 12 volts na battery gamit ng LiFePO4 na 6,000 milliampere hour na may 3.2 volts? Siyempre, unahin natin yung paggawa ng diagram para hindi tayo malito. So, gagawa muna tayo ng battery na 4 in series. So, ito yung positive niya, negative. So, mag-drawing tayo ng tatlong set with 4 battery. Ayan. So, gagawin natin, magkakadugtong lahat ito. So, ito yung isang set. So, yung negative niya, dudugtong dito sa positive niya. Ganyan. Ganon din dito. Ayan. So, magiging 3.2 volts plus 3.2 volts plus 3.2 volts plus 3.2 volts. So, ayan guys, mayroon na tayong equivalent nito is 12.8. So, 12.8 yan. Okay. So, eto mayroon siyang 6,000 milliampere hour yung isang battery na ganito. Okay. Kapag series natin yan, pare-pareho yung current ratings nila. So, kaya magiging ang current rating nito is 6,000 milliampere hours. So, yan. Pare-pareho ito. Guys. Yan, yan, at saka ito. Magiging 3 sets lang. So, para magiging yung total niya mamaya is 18,000 milliampere hours. So, kabuuan na nito magiging yan. So, ang current rating na nito 18,000 milliampere hour. So, ganun din yung kung ano yung ginawa sa taas, ganun din dito sa iba. So, para magkakaroon din ng 12.8 volts. Okay? Ganun din dito, 12.8 volts. Okay? So, yan. And then, ipaparallel natin to. Yan. Ipaparallel natin yan. Meaning to say, positive to positive. Lahat yan. At saka magkakonekta rin yung negative, negative, negative. So, yan. Yan. So, parang nagiging iisang battery na siya. Yan. Pero yung current rating na nito is 18,000 milliampere hour or 18 ampere hour. So, ito na guys, lumaki na yung current rating ng battery natin. Since lalagyan natin ng active balancer ito para maganda yung distribution ng charge niya mamaya. So, ito yung ilalagay natin na active balancer. So, bago pa ito guys. Yan. So, kung mapapansin natin, meron siyang B negative. Yan. So, meron siyang B negative, B1, B2, B3, at saka B4. So, yung B minus, lalagay natin sa negative side ng battery mamaya pag na-assemble na natin yan.
So, yung B1 naman, so, papasok ito sa first na row ng battery natin. Yung dugtong ng positive, negative, at saka positive, negative. Bale, ito, idudugtong natin ito. Okay? Idudugtong natin yan. Yan, yung tatlo na yan. So, para ito yung paglalagyan natin ng B1 ng active balancer natin. So, ilalagay dyan. Okay? Para maganda yung distribution of the charging and the voltage. So, mayroon naman tayong B2, no? Yung B2 naman sa susunod na row. So, ito magkakadugtong din yan. Ilalagyan natin ng connector yan para magkakadugtong sila sa actual. Okay, ito yung B2 natin sa active balancer. So, active balancer ang tawag natin yan, guys. Yan. So, idudugtong natin ito sa B2. Yan, yung sa pagitan, yung gitna. Okay? So, mayroon din siyang B3. Yan, B3. Ganon din ang gagawin natin sa B3. Yan, magkakadugtong din yan. Sa actual, magkakadugtong para ito ilalagay natin sa active balancer. Yan, yung purpose nito is to distribute the charging, okay, ng battery natin equally, no, para maganda yung pag-charge ng bawat isa sa mga baterya natin. Tapos yung B4, guys, itong B4 na ito ilalagay lang natin sa positive side. Okay? Ito, 'di ba? Nagkadugtong na 'yan. Ilalagay natin dito. Ayan. So, ganito na yung setup natin sa 12.8 volts na battery natin. Okay? Using the LiFePO. Ganito, guys, yung schematic diagram na gagawin natin sa 12 pieces na LiFePO 4 battery. Having 3.2 volts para makakreate tayo ng 12.8 na voltahe with 18 ampere hour, kasi ang isa nito is 6,000 milliampere hour.